Some OFWs in Europe are reportedly planning a zero remittance week in protest against the arrest and transfer of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. Let's get more details from Jovi Francisco, who joins us live from The Hague in Netherlands. Magandang umaga, magandang madaling araw dyan mula sa Netherlands. Good morning, Gretchen. Regarding that zero remittance plan pa lang, kinokasir ko sa na-plan pa lang, Gretchen. Kasi of course, we heard one group from the supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi nito, yung someone from Croatia, and we heard that yung plan na yan doon pa lang sa meet and greet. Pero good morning, Gretchen. Regarding that zero remittance plan pa lang, kinokasir ko sa na-plan pa lang, Gretchen. Kasi of course, we heard one group from the supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi nito, yung someone from Croatia, and we heard that yung plan na yan doon pa lang sa meet and greet. Pero wala namang gusto magpa-interview ng diretso. I mean, pumayag sa magpa-interview sa SMNI, pero kapag tinatanong mo yung mga OFWs ay hindi yung mga nandiyan sa crowd na yan, they don't wanna comment about it. So we're basing that news from yung naging deklarasyon ng isang Filipino na maglilid daw doon sa Croatia. Okay, so I think, kanina we were trying to look for him doon sa crowd in front of the penitentiary because we saw him 2 days ago doon, pero hindi na namin siya nakita, Gretchen, kaninang maghapon, so hindi natin alam kung kahit na dineklara niya na ito, ay kung talaga bang may solid decision from yung ibang mga organizations na kaalyat. Actually, Jovi, narinig din natin yan mula sa ating kaibigan mula sa London naman that they're also planning this zero remittance week. But to your understanding, what is the goal of this supposed plan? Of course, it is a show of support for the former president, but in the overall effect that it could bring to the country and to the economy, ano yung pagkakaintindi mo rito? Bakit ito yung klase ng protesta na gusto nilang gawin? Because, we've always been acknowledging the fact na lalo pag end of year, ang laki-laki ng nagagawa ng remittances to help our economy, di ba, Gretchen? Well, kung meron mang power ang mga OFWs, iyan yun, at gusto nga nilang, gusto nung ito, at least yung parte ng mga supporters, we're not saying lahat ng OFW sa buong mundo kasi iba-iba rin naman ang paniniwala nila, at least dito sa mga supporters ito. They want the government to feel na meron silang gustong ihatid na sentiment tungkol sa kondisyon ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero the thing is, I think soon enough they will realize, after all the yung mga naging opinion dito ng mga eksperto na sa ekonomiya saka sa eksperto rin pagdating sa OFW affairs na kung meron magiging epekto ay ang unang tatamaan nito ay yung pamilya nila mismo, Gretchen. Kasi kung hindi ka magpapadala kahit 1 week sa kanila, para paano yung needs nila. Diba? Parang hindi naman agad maramdaman ng gobyerno yun o natin bilang bansa. Pero ang unang makakaramdam daw, based sa mga opinion ng mga experts, ay yung mga kaanak na naghihintay ng remittance na yun at tulong at ganansya o yung mga ipinapadala nga sa kanila ng kanilang kaanak na nasa ibang bansa. Actually, meron nga din tayo nakikita online na parang i-adjust na lang nila kung magpapadala sila sa linggong ito, dadamihan na lang nila. Tapos yung linggo na magpoprotesta sila, dun wala. Para daw hindi maapektuhan yung pamilya. Pero I'm not sure if that has an effect at all because kung papasok pa rin siya doon sa record nung quarter na yun o nung buwan na yun, diba? Exactly. Oo. Parang nagkaroon lang ng adjustment sa pagpapadala pero naipadala pa din.